Okay, for video number 11, so dito ay mag-model tayo. So itabs modeling na tayo. Modeling of column, beams, slab, and walls. Okay, so basically meron tayong AutoCAD file. So ito yung CAD file natin. So nandito yan sa manual. Nasa number 40. Ito, basic floor plan layout. Tapos meron tayong grid system. Ito. Dito. Okay, so nandito tayo sa basement 1 and 2 floor plan parking area. So basically, ito yung basement 1 and 2. So typical siya na parking. Okay. Next is, ang i-model natin, itong mga columns. So itong mga columns, itong core walls, itong shear retaining wall. So base, ground floor up to foundation, meron tayong retaining wall. Ito yan. Ito yung columns. Okay. So, pag pinuntahan natin yung yung grid systems natin, so ito nasa plan ako, plan. Tapos punta akong basement 1. Then dito, add new window. Okay. So dito na lang elevation. Let's say elevation B. Okay. So ito yung elevation. So nandito yung fixity natin as discussed. Ito yung basement 2 floor level. Tapos nandito yung mat footing natin. Kaya yung fixity natin, let's say nandito yung column or walls. So ang i-model natin is yung mga nandito sa above basement 2. So yan yung basement 1. Yung model natin yung slab dito. Tapos yung columns, ganyan ang magiging itsura. So pupunta tayo sa basement 1. Tapos dito tayo mag-draw. Sa ETABS kasi, pag nasa plan ka, pag nag-draw ka is yung column mo, pagka na-click mo dito sa plan ng basement 1, pupunta yan, nag-click ka dito ng column, pupunta yung column mo pababa. Okay, so pag nasa ground floor ka naman na plan, pag nag-draw ka ng column sa ground floor plan, pupunta naman yan sa basement 1 yung fixity. So dito, basement 1 tayo mag-model. Okay. So punta ako ng plan, basement 1, click ko, ito siya. Then, kung masyadong malaki yung area, for example, ganito, pwede tayong magkaroon ng DXF file. For example, itong typical floor, knowing na ito yung X and Y 00 natin, global coordinates, and nandito yung mga grid lines mo with appropriate distances, at yung plans mo ay may AutoCAD file ka, then yung lahat ng mga linya dito, pwede mo siyang ipasok sa ETABS. So, ang gagawin lang, file, save as, let's say, punta ako sa folder ko, let's say ito, floor plans, gagawin ko lang siyang DXF. Ito. So, ngayon, let's say,
So, ganyan lang yung gagawin. So, DXF, name, and ito naka.dxf, then save. Okay. Yan. Tapos, i-close ko to. Let's say, kailangan mo kasi let's say, ito na yung DXF ko. Ito, ginawa ko siyang polyline na naka-explode. Ayan, nakaganyan siya dapat. Hiwa-hiwalay. So, pero ang kailangan ko dito, basically, ito lang na core wall. Kasi wala siya sa intersection ng grid lines. So, dito. Pero, pwede mo naman siyang sukatin or lagyan mo ito ng grid lines. Pwede naman. So, pinapakita ko lang kung paano lang i-incorporate yung DXF. So, let's say may DXF ka ng ganito. Kailangan yung 00 mo dito saka yung sa A-tabs is parehas. And yung unit mo sa sa DXF kung naka-mm ka, kailangan yung distances mo din dito sa A-tabs is naka-mm din. Okay, so import natin. File, import. Ito. Let's say punta ako nandito kasi ako sa basement 1. So pupunta ako sa basement 2. Doon ko siya ilalagay. So blank siya dito, blank. Okay. So file, import, DXF, drawing file. Tapos puntahan ko tong DXF, open. Tapos sabihin ko dito is basement 2. Tapos add to existing kasi may nauna na. Then CAD drawing units is mm. Then add center line. Then click OK. So ito na. Pumasok na yung drawing dito. So basically ito kasi na DXF na to, pag kiniklik mo yan, mga dulo-dulo, pwede ka mag-model base dyan. Ang problema dyan, makikita mo ito, hindi siya tugma. Ito, yung mga intersection, ayan, magkaiba yung intersection. Kaya ang ginagawa ko dyan, kailangan joint to joint yung sa E-tabs. Hindi pwede yung ganito na pag nag-model ka, kailangan joint to joint. So, hindi pwede yung sometimes kasi sa CAD file is mahirap siyang ma-perfect yung mga linya kung orthogonal ba siya or ano. Kaya napaka-importante sa analysis ng mga joint to joint. Okay, so dito, ang gagawin natin, so guide lang yan. So sa basement 1 ako pupunta. Then dito sa existing na model natin, meron tayo ditong C1. So column ang uunahin natin, C1, C2, and C3. So itong C1 na to, ito, 800 by 1000 is ito yan. Yung mga red na to. So C1, ayan. Then yung C2 is ito naman yung C2, 1000 by 15. So ito mga tower column yan. C2. Itong mga purple or violet. Ayan yung mga C2. Tapos yung C3 is itong mga from basement up to second floor lang. Supporting the swimming pool or the amenity area. And yung walls natin is ito.
yung core walls. Then, meron tayong shear wall dito, left and right. Tapos, meron tayong retaining wall paikot. Ito yung retaining wall natin. Yan, paikot yan. Okay, so punta tayo sa nagkaroon ako ng update dito, yung shear wall dito. Yung core wall natin na ito, yung beam dito is diniretso ko siya sa column. So yung column dito sa dating model na nandito, na-delete na-move na siya dito. Okay, so unahin natin yung C3, itong C3 na to, 900 by 900. Nandito siya sa grid line 8 and 10. Okay. So, punta ako sa blank page na to. And punta ako sa B1. So, plan basement 1. Okay. Then, draw ito. Gagawin kong C3. Yan, ito. May drop down list yan dito. So, okay. Okay na yan. Then, bago ka mag-click dito, left click lang ito eh. Isang click lang. So, punta ka muna sa draw, snap option. Then, tanggalin ko yung architectural layer. Then, punta ako sa joint. So, yan muna ang isi-check ko. Click apply, close. So, dito, 8 and 10. So, pwedeng i-drag ko lang ng ganito. Then, make sure ito sa banda dito sa baba, naka 1 story ito. Yan. So, pag nag-click ako dito, left click, so makikita mo, grid point C and 10. Ayan. Left click lang yan. Or pwedeng hold ko yung left click ko, dodraw ko siya ng ganito. Pwede yan. Ayan. Tapos grid line 6. So, ito, nasa grid line 9. Supposedly, nasa grid line 8. Pwede ko siyang i-select. Ayan, na-select ko siya. Pag sinelect ko siya, left click, makikita ko siya dito sa baba. 8 joints, 8 frames selected. Pwede ko siyang i-replicate. So, edit. Replicate or control R. So, ito siya. Yung sinelect ko muna, i-replicate ko siya pababa dito sa joint ng along grid line 8. Knowing na 3.5 ito, ang distance na to. So, dy, negative 3.5. Negative 3.5 meters. Tapos, isi-select ko siya kasi na-deselect siya. So, siselect ko, ito. Tapos, delete original. Then, click OK. Ayan na siya. Let's close ko muna to. Okay, next is tatanggalin ko muna itong architectural or DXF lines. Punta ako dito.
set display option, tapos ito, click OK. Yan. Then dito, meron akong column sa grid line 6, or i-replicate ko din ito, knowing na 8 meters ito, 4.5 saka 3.5, dadalhin ko siya dito sa grid line 6, Control R, -8, tapos uncheck ko lang ito, click OK. So ayan siya. Then wala siyang poste dito sa 6E saka sa 6F. Then nandito pa yung column. Okay, anyway, wala tayong grid line dito. Pwede naman nating lagyan yan ng grid line. Pero ngayon, sukatin ko na lang muna to. Meters from grid line F. So lagyan ko ng, so ito wala to dito, delete. Tapos ito 6 meters papunta sa right side, Control R. So maraming 6 meters. Delete ko to. Okay. Then dito sa mayroon tayong posting. So maraming procedure paano mag-model. 1 2 3 4 5 6. So 6 columns 'yan. 1 2 3. So wala ito. Okay. Next naman sa along grid line 4 is meron tayong column dito sa grid line CD and I. Okay. Saka ito, meron din tayo. So, i-replicate lang natin yon. Okay. Next. So, ang gawin natin, click natin to at i-click ito. Tapos ito. So, itong apat na to, nandito siya sa grid line 4. Ang distance niya is 3.75 plus 2. So, 5.75 dy. So, Control R. 0 yung x. Then, ito is negative 5.75. Click apply. Okay. Kasi dito, meron tayo ditong shear wall sa banda na to. Okay, then dito naman sa baba, so ito pa rin yung 1B and 1J. Okay, so dito 1B and 1J, 1B and 1J, ito. Tapos i-replicate ulit natin ito. So, apat yung column na sinelect ko. Makikita mo dito sa baba. Ayan. Pwede yung replicate din na Control R ko. Pwede itong replicate na to. Pick 2 points on model. So, click ko yan. Then, ito yung 1 point. Grid line point C4. Then, yung second point is ito. Left click. Then, apply. Ayan. Okay. So, mapansin mo, meron na tayong column. Kompleto na yung column sa
basement 1 pababa. So, pag tinready ko siya, ayan yan. Yan yung column natin. So, nag-replicate tayo. Kung mapapansin nyo, pag nag-replicate ka, wala kang support doon sa baba. So, ang isang dapat hindi makalimutan. So, plan. Puntahan ko muna yung basement 2. Tapos, isi-select ko lahat ng joints. So, makikita nyo dito sa baba, 32 joints selected. Assign ko muna yan ng joint, restraint, and fix. Then, balik ako sa basement 1 using this move up in list. Tapos, gagawin natin is yung shear wall naman. Okay, so balikan ko lang yung original na model. Meron tayong from this joint to this joint. Ayan. From this joint to this joint, meron kang linya dito, tapos may shear wall ka dito. Okay. So, ang gagawin natin, gagawa ako ng line. Ito, draw line. So, beam naman ang gagawin ko. Pero papalitan ko to ng property na none. Ito. Okay. Then, click ko to. Left click. Tapos dito, left click. So, gumagawa lang ako ng guidelines. Okay. Then, dito, left click ko din ito. Yan. Left click, left click. Then, dito, left click, left click. So, nasa ano ako, ang kiniklik ko yung mga intersection ng mga grid lines. Okay. Then, lalagyan ko na, gagawin ko dito is, siselect ko tong mga non-lines na to, sinelect ko siya, sinelect ko din to, tapos edit frames, divide ko siya. Then, break at intersection. Yan, meron na akong exact na joints. Okay, so may exact joints na ako. So, pwede naman ako mag-DXF, pero mas gusto ko kasi yung ganito, or pwede mong gamitin yung DXF, basta ang gagawin mo is i-correct mo yung lahat ng joints doon. Kailangan, pag hinover mo siya, for example dito, sa column na to, kailangan pag tiningnan mo yung ito, joint, pag tiningnan mo tong X and Y na to, is wala siyang mga butal-butal na joints. So, 8.75, eksakto siya. Then, 38.765, eksakto siya. Dapat ganun yung modeling. Or 38.7, 8.7. So, hanggang ano ka lang, centimeter. Kasi dyan nagkakaroon ng mga warnings. Pagka hindi sakto-sakto yung mga numbers na yan. Okay. So, next is, gawin ko muna yung shear wall sa gilid. So, W600. So, meron akong shear wall ito. Draw walls, or nandito yung lahat sa draw. Ito yan. Draw. Ito. Then, beams and columns naman nandito. Okay, so dito na tayo. Left click. Left click. Then, right click ko dito. Tapos, pagka may arrow na ganito, is active pa yung wall command. Punta ako dito. Left click. Left click. So, yan yung shear wall ko sa gilid. Okay. Then, dito, gagawin natin yung beams. Pwede yung beams muna. So, interconnected siya sa lahat ng columns. Nasa
Basement 1 muna ako. Basement 1 and ground floor is the same yung framing. So let's say, gagawin muna natin itong beams dito. Tuloy-tuloy. Horizontal beams muna. Ayan. Okay. Or pwedeng yung walls sa perimeter ng building. So that is W400. Wall. So ito, magdi-define tayo ng wall na 400. Add copy na lang ako. W400. Tapos ito is 4. Click OK. Then, walls muna, paikot. Left click. Left click. So, pero ito dapat 400 siya. Assign. Okay, so dito, pagka meron kang wall and meron kang beam, so may beam tayo na none, ito. Tapos meron kang wall na 400, ito. Tapos meron kang column. Dapat pag sinelect mo to, like this, select kong ganyan, makikita mo dito, dapat isa lang ang na-select na joint. Then yung isang frame na na-select is yan yung column na ito, pababa. Okay, pero pag nagkaroon ka dyan ng dalawang joint, pag sinelect mo siya na ganito, dalawang joint, ulitin mo kasi mali yun. Dapat interconnected into one joint, lahat ng element na to. Okay. So, wall muna tayo bago tayo pumunta sa beam. So, retaining wall, palitan ko lang to ng W400. So, left click, 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 tuloy-tuloy lang, left click, then dito left click, tapos titigil ka dito kasi may wall siya, so i-right click ko, tapos left click ako dito, left click, tapos balik ako dito sa left side, or pwede kong i-replicate yung nandun sa taas, so pwedeng i-replicate ko yon or dito kasi wala siyang kaparehas. Yan. Okay, so ito pwede ko na tong i-replicate. Select ko lang yan, then Control R, tapos ito pick 2 points, so left click, then apply. So ayan na yan. Yan yung column and walls. Then next is, let's say, ilagay ko muna yung core walls. Yung core walls naman is nandito sa grid line E and F. So ito, sa E and F. Tapos nasa 5 and 2. So punta muna ako doon. So, E and F. Saka 5 and 2. Okay. So, gawin ko. Click ko yung wall. 600. So, E, F. Tapos, dito sa grid line 2. Okay. Yan. Next is, ano ang sukat nito? Ang sukat nito is, so yung hallway ko, 5.5 ito. 5.5 ito yan. Na-right click ko lang. Nasa geometry ako. Tapos yung sukat nito, yun yung kailangan ko malaman. Okay.
So, baka nilagay ko siya dito. Okay. Anyway, sukatin na lang natin dito. Okay, so sukatin ko ito, right click ko to. 5.75 siya. Itong line na to. Or pwedeng unlock ko na lang to. Okay, so lagay ako ng line. From this joint papunta dito is 2.5. Okay, so parehas na rin yan dito. 2.5 din yan. Okay, from this joint up to this 2.5. Okay, so meron tayong 2.5. Okay, meron tayong 2.5 na punta dito. So yung line, yung wall dito 2.5 saka dito. Okay, ang gagawin natin, gagawa tayo na ng linya na 2.5 ang distance. So none ito ulit. None, tapos ito 2.5 plan offset to normal. Gawa ako ng linya na naka-offset ng 2.5. Then dito naman, left click. Yan. Okay, then I can draw the wall easily. Then, zero ko yon. Left click. 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 So, ito na yung basically yung walls, column, and shear wall. So, next video yung beams. Okay?